Ano kayang issue ni Attorney Rowena Guanzon dito kay Senator Risa Hontiveros 'no? Kasi every time na lang na may mapapansin siya about Senator Risa, talagang pino-point out niya, dinudurog niya si Senator Risa, tinitira niya ng husto at dinadala pa niya sa social media yung kanyang opinyon sa mga kinikilos at, pati yung pagkilos, pananalita, pananamit, yung itsura ni Senator Risa Hontiveros, lahat pinupunan niya yun. At dinadala niya sa social media, tinitira niya ng pailalim. When in fact, 'di ba, siya na nga nag-proclaim, sa isang interview 'no, dininay niya about being a DDS. Hindi daw siya DDS at siya daw ay pinklawan. So, dito pa lang sa part na 'to, pareho silang pink, 'di ba? So, ba't gano'n? Ba't tinitira niya si Senator Risa Hontiveros? Ano ba ang nararamdaman ni Attorney Rowena Guanzon towards Risa Hontiveros at anong issue niya dito? Kasi remember, ah, nagsulat siya tungkol dun sa pananamit, pag-aayos ni Senator Risa Hontiveros sa sarili niya. Yung pinuna niya na meron talaga siyang tinutumbok, like sinasabi niya na iba na talaga kapagka maraming nakurakot, yung gano'n. Alam ko yun ang pino-point out ni Attorney Rowena Guanzon dito, kahit hindi man niya sabihin, hindi naman bobo lahat ng tao, 'di ba? So, iba talaga ang naging itsura ngayon ni Senator Risa Hontiveros, ang laki ng pinagbago, ganyan, 'no? So, yung mga tao sa comment section na bobo din, palapatol naman, 'di ba? At paniwalang-paniwala na naman sa sinabi ni Attorney Rowena Guanzon na kaya daw nagbagong itsura dahil daw sa pagkamkam ng ng pondo ng bayan. Yun ang kanilang mga litanya. So sinabi nila na ano daw na nakakurakot daw si Senator Risa, ganyan, kaya daw nagkaganon, may pera na daw pampaganda. Hindi niyo po ba nare-research? Eto na nga, bago tayo mag-judge ng isang issue, mainam siguro mag-research muna tayo para hindi tayo nagmumukhang mangmang. Kasi 2026 na. Ang binabato niyo pa rin kay Senator Risa Hontiveros ay tungkol dun sa PhilHealth funds na 15 billion na nawala na isinisisi sa kanya ng mga detractors niya. When in fact, PhilHealth na mismo ang naglabas ng statement na nagsasabi na itong nawawalang pondo na to ay nawala, nagkaproblema sila tungkol dito sa pondo na 'to, nung wala na si Senator Risa Hontiveros sa PhilHealth. So means to say, senador na siya nun. Nung nagkaroon ng problema sa PhilHealth 2016, doon nagkaroon ng mafia sa PhilHealth. So wala na siya doon. At wala siyang kinalaman doon, hindi siya responsible for that loss. However, nakipagtulungan pa rin ito si Senator Risa Hontiveros para matukoy kung ano yung nangyari doon sa PhilHealth. Ngayon yung pa rin yung pinapalabas. Bakit nga ba naging ganito? Kasi ang dami talaga ng mga troll farm nung panahon na yun, 2016. Ang dami naglabas ng mga, mga paninira. Kumbaga, kasi gigil na gigil sila kay Senator Risa Hontiveros kasi si Senator Risa Hontiveros, hindi mo mapapahimod ng puwet yan. Masyadong matapang si Senator Risa Hontiveros, naninindigan siya sa kung ano talaga yung kanyang paninindigan, kung ano yung gusto niya, kung ano yung pinaniniwalaan niya, doon siya naninindigan, hindi yan kiss-ass. Okay, so kaya galit na galit ang karamihan kay Senator Risa Hontiveros. Hindi lang naman yan kay Duterte, buwisit 'di ba? Naalala niyo po ba nung time na first SONA ni PBBM wherein lahat tumayo, pumalakpak sa speech ni PBBM, pero itong si Senator Risa Hontiveros ang kaisa-isa at bukod-tangi na hindi pumalakpak sa speech ni PBBM, na kinabwisitan siya na nakararami, no, binash siya ng todo dahil doon, ang arte daw, ganyan. Kasi walang kinikilingan yan Si Senator Risa Hontiveros, anti-Marcos siya since the very start. So mabalik tayo dun sa sinabi ni Rowena Guanzon na iba na daw talagang itsura ni Senator Risa Hontiveros. So, ito si Senator Risa, kung babalikan nyo yung mga younger days niya, no, may mga photos naman all over the internet, no, na makikita nyo na talagang maganda na mula pagkabata si Senator Risa Hontiveros, pinanganak siyang maganda. Attorney Rowena Guanzon, pinanganak po siyang maganda. Huwag po tayong mabiter doon. Maganda na talaga ang nag-iisang Risa Hontiveros. Mula pagkabata, makikita mo sa mukha niya very angelic. At sa itsura pa lang niya, alam mo na nagagawa siya ng mga matitinong mga bagay. Hindi kagaya ng iba dyan
na kailangan lang mag-ingay para mapansin, 'di ba? So ano pa ba yung sumunod niyang paninira kay Senator Risa Hontiveros? Sabi niya, ang arte daw. Bakit mo nafa-find na maarte yung gesture at pananalita ni Senator Risa Hontiveros? It means insecure ka. Ganun lang yun. Kasi kaming mga ordinaryong tao, mga normal ang pag-iisip, hindi namin masasabi na nag-iinarte o maarting magsalita at bumilos si Senator Risa Hontiveros. Eh paano kung ganun lang talaga siya? Prim and proper lang talaga siya, 'di ba? Pero sa'yo maarte ang dating. Tomboy ka kasi. Charot lang. So eto na, ano pa yung susunod niyang pinantira dito kay Senator Risa Hontiveros? So sabi niya na ito daw si Senator Risa Hontiveros ay yung tungkol sa pag-iyak ni Pia Cayetano, yung kanyang manifestation, no? Eh talaga napaiyak si Pia Cayetano doon, no? Talagang dinibdib niya. So nabwisit na naman ang Rowena Guanzon doon. Nabwisit na naman siya. 'Di ba? Ano pa? Tinira na naman yung Senator Risa Hontiveros na pati daw yung saloobin binabasa pa rin. Pati yung pag-i-index card, yung pagti-take down notes ni Senator Risa Hontiveros, tinira na naman niya. It just goes to show na very organized talaga si Senator Risa Hontiveros kasi she is taking down notes. Doon mo naman makikita kapag ka very orderly ang isang tao. At yun nga, totoo nga sa isang interview sinabi niya na talagang she is fond of taking down notes kasi doon daw niya, binabalikan daw niya yun, pag tinrack daw niya, nakikita daw niya yung improvement ng isang pagdinig. No? Kasi kailangan daw maging precise, maging sakto kung ano talaga yung nangyayari sa Senado, sinusulat niya lahat yun. Hindi mo naman daw kasi eksaktong matatandaan lahat. O, di ba? Aminado naman siya doon. At kung pupunta ka nga daw sa kanyang office ang dami daw niyang mga notebooks. Now, ito mga napupuna ni Attorney Rowena Guanzon ay mga maliliit na bagay lang kumpara sa nagawa at na-contribute ni Senator Risa Hontiveros sa Pilipinas. No? Ngayon, kung sasabihin ninyo na ito si Senator Risa Hontiveros ay may bahid ng dungi sa kanyang mga kamay, bakit hindi kayo mag-research? Bakit nung panahon ng Administrasyon Duterte na taga-tuligsa siya ng mga Duterte, hindi siya napatalsik sa kanyang posisyon bilang senador. At nare-elect pa nga siya ng 2022. So 10 years na siya sa serbisyo bilang isang senador. Bakit walang makapagpatalsik sa kanyang posisyon at wala tayong naririnig na talagang meron talaga siyang ginawa with proof, with evidences? May resibo ba? Wala, di ba? Kasi wala talaga. Si Senator Risa Hontiveros ang tunay na makabayan kumpara nyo naman sa mga ibang mga naninilbihan. Vice-presidente nga nagpapalabig na ng puke sa ibang bansa, di ba? Oh, di ba? Pero si Senator Risa Hontiveros, yun pa yung tinitira nyo. Ang weird. Ang hirap kasi sa mga Pilipino ngayon, tumatandang paurong, tumatandang mangmang. Di ba? Yung bang kulang sa research, tapos hindi tumitingin sa datos, ganyan sila. Kung ano lang yung finifeed sa kanila, yun lang yung talagang pumapasok sa utak nila, yun lang talaga yung ina-accept ng utak nila, when in fact, hindi talaga yun. Kasi kailangan mo mag-research para malaman mo ang katotohanan. Lalo na sa mga politiko na nakaupo, dapat mag-research tayo kung ano ba talaga ang nagawa nitong isang politiko na ito. Katulad ni Senator Risa Hontiveros na ang daming nagawa, no? Ang daming niya na-accomplish. Ang daming niya na ipasang batas na kapaki-pakinabang at hindi lang basta batas ito Plus points sa akin yung malasakit niya sa kababaihan, malasakit niya sa mga kabataan. Importante sa akin yun kasi itong dalawang ito ang mahihina. Mahihina itong mga to, kababaihan at kabataan. Ito yung fino-focus niya, ito yung pinaprioritize niya. Sobrang laking points nito sa akin. Kasi hindi lahat ng mga opisyal ng gobyerno ay nakatutok sa welfare ng kababaihan at kabataan. Meron siya na ipasang batas for the elderly, meron for maternity, meron pa for LGBTQ. 'Di ba? Kung ikaw, Attorney Rowena Guanzon, nag-iisip kang tumakbo bilang senador sa 2028 kaya ka nagpapalakas, no? Kaya ka humahalik, humihimod ng puwet, no?
Ano kaya yung maihahain mo sa table when in fact, ikaw nga ay nagbebenta ka na agad ng mga merch mo, 'no, yung mga supposed to be giveaway na mga t-shirt na Rowena Guanzon, binebenta mo. Campaign materials yun, dapat hindi yun binebenta pero ikaw pinagkakitaan mo na agad yung iyong campaign materials, hindi ka pa nga sigurado sa 2028. Siguro sabi ni Rowena Guanzon, "Para hindi talo ko sakaling matalo ako sa laban, eh, kumita pa din ako." Sabi niya. So, hindi lang naman si Attorney Rowena Guanzon ang ayan na, tinatawag pa rin kitang attorney. Hindi lang naman si Attorney Rowena Guanzon ang tumitira kay Senator Risa Hontiveros. Andiyan din si Harry Roque. Tinitira din niya ng husto. Ito si uy, ibang tira 'tong sinasabi ko, hindi yung katulad ng iniisip niyo. Talagang dinudurog niya rin si Senator Risa Hontiveros sa kanyang mga parinig 'no, at, talagang pino-post pa niya. Talaga sa kanyang Facebook page 'no. Talagang tinitira niya ng husto. Ay yung mga tanga naman, comment naman, sige naman comment. Eh, tangina nakikinabang din naman kayo sa mga batas na ipinapasa ng ating mga matitinong senador. Mag-real talk tayo dito, ni isang resibo wala kayong mailabas na talagang sangkot sa anomalya itong si Senator Risa Hontiveros. Hanggang ngayon wala kayong mapatunayan, eh. 'Di ba ang dami ng lumabas na gago-gago na talagang dahasan tayong niloloko, 'di ba? Ang dami ng mga nakasuhan, pero si Senator Risa Hontiveros hindi. Tandaan niyo si Senator Risa Hontiveros hindi yan humihimod ng puwet. Naninindigan yan sa kung ano talaga yung gusto niya, kung ano yung pinaninindigan niya. Kaya huwag niyo sasabihin na porket pumapanig siya sa mga senador na nasa tama lang, himod puwet na agad, nabayaran na agad ni PBBM. Eh, siya nga mismo hindi niya bet ang mga Marcoses, eh. 'Pag pumanig ka sa tama, totoo yung sinasabi ni Senator Erwin Tulfo, 'pag pumanig ka sa tama, 'pag tumuligsa ka sa mga mali, eh, lagot ka. Titirahin ng DDS Army, ang dami kayang trolls lalo na sa Facebook. Talagang grabe, sobrang daming bayaran, 'no. Pero however, natutuwa naman ako kasi marami na ding mga Pilipino ang mulat ang kanilang pag-iisip at hindi niyo na mauuto. Ang dami pa ring matatalinong mga Pilipino. Nakikita ko 'yan, eh, everytime na magko-content ako, marami pa rin talagang mga Pilipino ang matitino ang pag-iisip.